Hi Rod, magandang umaga po at magandang umaga rin po sa libo-libo ninyong tagasunod sa radyo at sa social media. Opo. Mabuhay po kayo. Thank you po. Okay. Attorney, well, binabasa ko nga po kahapon yung sinasabi ninyo, mukhang hindi ata patas itong nais ng majority na baguhin o i-amend no, yung rules dyan sa Senado kaugnay sa usapin ng virtual o online pag-a-attend sa sesyon. Bakit ho kayo tutol rito ang Labor Coalition sa panukalang payagan ng online voting sa Senado? Opo, yun po yung aming manifestation sa aming sulat kay Senate President Alan Peter Cayetano na we strongly oppose itong proposal para mag-online itong mga senador natin. Yung tingin kasi namin ay yung Senado ay isang deliberative body para sa pagpapanday ng batas at sa pagpapanday ng batas ay mahirap yung nasa online at nangyari lamang yan nung panahon ng pandemic. Wala namang rason palagay ko na hindi makasama o makasali yung mga senador kasi ang primary purpose, ito yung primary job nila ay umattend sa mga deliberasyon ng Senado. Kaya pinagbabawal nga sa kanila ang humawak ng ibang mga posisyon, katulad ng mga nasa private corporation. Kaya ang primary talaga nila ay gumawa ng batas. At saan sila pupunta sa paggawa ng batas? Sa sesyon ng Senado. Yung pangalawang dahilan bakit ino-oppose natin ito ay dahil gagamitin ito ng mga hinahabol ng batas para makasali. Iniiwasan nila ang batas tapos gagawa sila ng batas para bagang iniinsulto nila yung mga Pilipino na yung tagagawa ng batas ay umiiwas sa batas. Kaya palagay ko ay hindi maganda ang ganyang mga practices. Opo. At saka yung doon sa aming sulat kasamang road ay sinabi namin na nagre-request kami ng payslip ng ating isang senador na hindi pumapasok. Oo. At ano ba yung bayad sa kanya, yung kanyang compensation na hindi siya pumapasok. Palagay ko insulto sa mga manggagawa yan na pumapasok araw-araw at hindi at itong pasok nila ay yun ang basihan ng kanilang sahod. Kung hindi sila pumapasok, no work, no pay. Kaya yun ang aming mga at least pangunahing rason na yung primary purpose ng Senado ay deliberative body at ang sesyon ay dapat doon sila. Para bagayan kung nagko-construct ka ng batas, pupunta ka doon sa hall na kung saan pinapanday ng batas. Ang isang construction worker ay hindi naman pwedeng mag-online yon na hindi pupunta sa construction site. At So sa pananaw ninyo, attorney, sa labor sector may double standard kapag pinayagan ito ng pinayagan baguhin yung rules para sa palagay namin ay dihado ang mga Pilipino na hindi a-attend yung mga senador at nasa Boracay lamang na nag-swimming. So, mahirap naman yun. Kasi ang primary purpose na naging elected sila na senador ay gumawa o magpapanday ng batas. At ang site ng pagpapanday ng batas ay sa batasan o yung sa tinatawag natin sa Senate Hall. Oo. Pero ano po masasabi ninyo sa argumento ng ilang senador na kailangan maging flexible ang Senado sa panahon ngayon? Wala namang pandemic ngayon. Yung rule of 41, yung 40 nata, section 41, ay sa panahon na may pandemic ay pwede yan. Pero ngayong wala namang pandemic at ba't nila iiwasang pupunta sa kanilang bahay trabahuan, At palagay ko ay hindi maganda yan. Yung tama yung sinabi mo na double standard, ang mga manggagawa ay hindi naman
hindi naman nag-work from home na kung kinakailangan na nandun sila sa isang workplace na kinakailangan ng presensya. Ito ang deliberative body at dapat personal na sila. Oo, pero attorney, may mga kumpanya ngayon na pinapayagan ng work from home, and even, di ba, yung ilang mga government offices, 4 na araw na lang yung pasok. Opo, dahil nga dito sa krisis na nararanasan natin. Yun po. Palagay ko ay yung kaibahan ng itong Senado ay deliberative kasi dito eh. So hindi may mga debate dito. Yung sa work nag-iisa ka lang, bibigyan ka ng instruction. Dito ay dapat sumagot ka at magpapaliwanag at yung may mga allowance din sila papunta sa may mga transport allowance sila yung na pwede nilang gamitin, no? At wala namang dahilan talaga na mag-work from home sila sa panahon ngayon, maski na may mahal ang gasolina. Hindi naman natin masasabi na hindi nila kayang bumili ng gasolina na napakalaki yung kanilang sahod at yung kanilang allowance. Opo. Pero sa tingin ba ninyo, attorney, may constitutional issues ba din rito sa online voting sa Senado? Palagay ko ay pwedeng kasi ang sa kasalukuyan na rules ay panahon ng at least may force majeure o panahon na may pandemic, ano? May mga legal question siguro dito kasi ang rules naman po ng Senado ay nasa kanila, discretion nila. Pero palagay ko sa practical terms at palagay ko naman sa obligasyon, ano, na in the moral sense ay may questionably dito. Legal, ang constitutional palagay ko ay debatable pa yan. At kinakailangang pag-aralang mabuti. Pero sa palagay ko sa kasalukuyang rules ay tama na yon at very practical. Opo. Pero hindi etong motion, no, na para baguhin yung rules at payagan yung teleconference ng ating mga ng ating mga senador. Hindi naman ito bago, sinasabi nga nila nung panahon ni nakakulong si ngayon ay congresswoman na dating senador din na Laila de Lima. Ito ay ipinanukala din. Although sinasabi naman ni ML Party List Representative Laila de Lima, nagpasa nga sila ng ganitong motion, pero hindi naman niya nagawa nung nandun siya sa kulungan dahil bawal ang gadget. Pero may may ganitong klaseng motion din na ginawa dati ng Senado. Opo. Yes. Ito ay para siguro magampanan pa rin at magawa pa rin nila ang kanilang trabaho. Di ba sinasabi nga ni Senator Bato nung sumipot siya sa Senado nung mga nakaraang araw, nung wala ako, hinahanap ninyo ako. Ngayon, nandito, lumitaw ako, pumasok ako sa Senado. Kine-question din nyo ako, tinatanong nyo kung bakit nandito ako ngayon sa Senado. Well, baka siguro ganun din ang magiging reaksyon ng senador, di ba? Dito sa pinagtatalunan kung papayagan ba o hindi ang teleconference ng isang senador kung sakasakali nakakulong ito o may kinakaharap na issue, na kaso. Na ngayon, naghahanap ang aking mga kasama ng paraan para kahit papano, kung sakasakali nakakulong, magagawa pa rin yung kanyang trabaho. Kasi binabayaran siya ng taong bayan eh. Ganito kasi ang may kaibahan palagay ko yung kay De Lima at kay Senator Bato eh. Kasi yung si De Lima ay nakadetain siya under the court custody. At humingi siya ng permisyon na makasama. Pero dininay ng korte. Si Senator Bato ay umiiwas sa batas. No? At mahirap i-justify yun na yung kanyang kamay ay hindi malinis. No? Umiiwas siya sa batas tapos gagawa siya ng batas. Para bang yung sa panahon ni De Lima si De Lima ay humihingi ng susi sa korte.
itong si Senador Bato ay gusto niya na yung Senado ay gumagawa ng tunnel Aha. para makapag-participate siya. Yun yung kaibahan palagay ko. Alright. So etong pagpapadala po ninyo na sinasabi nga ninyo kay Hoy sumulat kay, tama ho ba, kay Senate President? Tama po. Oo. At Kaya ang, ang pag-o-oppose ninyo rito sa teleconference session ng Senado. Actually, tatlo yung issue na ni-raise namin. Yung una ay gusto naming makita yung payslip at yung mga compensation na natatanggap ni Senador Bato, no? Para Oo. at least may makita ng publiko. Karapatan naman ng ating mga mamamayan na humingi, no? Yung sa Section 7, Article 3, the right of the people to information on matters of public concern ay nire-recognize ng ating saligang batas, at yung access sa public records and document among others Oo. ay nire-recognize yan. Ano? At sa dahilan yan, so request of documents yung una naming issue na hiningi. No? Yung pangalawa ay yung, siyempre, ino-oppose natin itong online voting at na partisipasyon ng mga wala sa Senado. No? Oo. Kaya na-address din yan sa sitwasyon ni Senador Bato. Kaya hindi niya dapat na gawin na umiiwas siya sa batas tapos gagawan ng tunnel Oo. ng Senado na maka-participate siya. No? Oo. Palagay ko hindi yan para sa common good kundi sa proteksyon Oo. ng isang senador. Pero yung pangatlo ay siyempre hinihingi namin na dapat no work no pay kasi yun naman ang ating karanasan na kapag hindi ka nagtatrabaho at nasaan ka mang lupalop ay hindi ka dapat babayaran, lalo-lalo na kung manggagaling ito sa mga taxpayer. Okay, linawin natin, Attorney Zani, etong pagpapadali nyo ng sulat, opposing yung panukala na i-amend yung rules dyan sa Senado sa pag-a-attend ng isang mambabatas, ng isang senador sa sesyon, ito ay hindi pagsuporta doon sa posisyon din ng minority bloc sa Senado. Palagay ko ay Kasama na to. magiging kwan din yan. By implication ay yun ang logical consequence na at least align kami doon sa sinasabi ng minority. No? Ang tinitingnan namin ay siyempre hindi katanggap-tanggap na yung isang senador na umiiwas o gustong mag-iskapo sa batas ay gagawa ng batas sa pamagitan ng online na participation. So para baga sa amin ay yun po ay ginagawa ng tunnel para at least makapag-participate siya even though he is evading responsibility from the law. Oo. Pero ito ay purely ano po, sa loobin hinaing ng mga manggagawa ang inyo pong ginagawa. Tama po. Okay. Tama po kasi hindi wala itong hindi katanggap-tanggap po. wala itong halong politika din. O may kinalaman sa impeachment. Palagay ko ay yung sa impeachment ay bahagi na rin yan ng mahirap pa kasi ang ating tingin ay yung impeachment ay dapat nasa korte yung mga judges. Oo. At mapakinggan yung mga witnesses at na-examine yung mga dokumento na at least present siya sa deliberasyon. So palagay ko ay dapat talaga na nandun yung mga judges natin. Alright. Thank you, Attorney. Maraming salamat sa iyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang ating mga manggagawang Pilipino. Maraming salamat, Rod, at mabuhay din kayo at mabuhay po ang inyong himpilan. Alright. Attorney Zani Batula, nagkaisa Labor Coalition Chairperson, mga kasama Federation of Free